Sinuspende muna ng COMELEC ang proklamasyon ng dalawang party list group dahil sa mga nakabinding kaso laban sa kanila. May report si Sandra Aguinaldo. Sa 54 na party list groups na nanalo nitong eleksyon, dalawa ang hindi muna ipinroklama ng COMELEC ngayong araw. The Supervisory Committee recommended the suspension of the proclamation of the 30 Youth Party List and BH Bagong Henerasyon due to the following pending petitions filed before the clerk of the commission. Re-resolbahin ng COMELEC ang mga nakabimbing kaso sa mga susunod na linggo bago magsimula ang kanilang termino sa June 30. Ang kaso ng Duterte Youth sa COMELEC na noong 2019 pa, hindi pa nare-resolba hanggang inabutan na ng eleksyon 2025. Sabi ng Duterte Youth, hindi nila kasalanan na hindi ibinasura ng COMELEC ang kasong isinampa ng Kabataan Party List matapos ang huling hearing noong 2019. Matagal na raw nilang sinagot ang kasong malinaw daw na pangaharas lang umano. Kukwestiyonin daw ng grupo sa Supreme Court ang anilay grave abuse of discretion ng COMELEC. Sagot naman ng Kabataan Party List, deserve. Ever since noong sila ay unang tumakbo noong 2019, napansin na yung mga anomalya sa kanilang registration which are illegal and unconstitutional. Hindi sila totoong representative ng kabataan. Kabilang ang Duterte Youth sa tatlong grupo na nakakuha ng maximum na 3 upuan sa Kamara. Kasama nila ang Akbayan at Tingog Party List na nanguna sa may mga pinakamaraming boto. 3 party list naman ang may tig-2 upuan. Tinawag naman ng Bagong Henerasyon Party List na paglabag sa saligang batas ang suspensyon sa kanilang proklamasyon. Handa raw nilang harapin ang anumang reklamo. Pero paano ito gagawin kung hindi nila maayos na isinasa publiko ang naturang reklamo? Naghain na ang grupo ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Sabay diing igalang ang pasya at boto ng sambayanang Pilipino. Kabilang ang Bagong Henerasyon Party List sa 48 nakakuha ng tig-1 pwesto. Sa kabuuan, 63 slots ang pupunuin ng party list organizations sa House of Representatives. Sa diwa ng party list system, hindi lamang dami ang batayan, layunin nitong bigyang boses ang mga pananaw na madalas na isasantabi upang mailapit sa katarungan ang representasyon sa lehislatura. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.